Uh, Gerald, kwento mo naman sa amin yung how you encountered Jesus Christ. Sige po. So lumaki po ako na yung sense of security and identity ko talaga is nasa pera. So pag marami akong pera, akala ko kaya ko lahat. Yung buhay ko talagang hindi ako mapapariwara. So hanggang sa umabot ako dun sa time na nagpapaikot na ako ng tao, magaling kasi akong makipag-usap. So gumagawa na ako ng mga stories para makakuha lang ako ng pera. So nangyari, pati parents ko, relatives ko, mga kaibigan ko nung high school, inutangan ko, gumagawa ko ng mga storya na hindi naman totoo para makakuha lang ako ng pera. Tapos yung perang ginagamit ko naman is, ginagamit ko lang sa vision ko noon, which is pag-iinom, pambababae, pupunta ako ng beer house, using their money para ma-fulfill lang yung urge ko. Pero habang tumatagal, na-realize ko rin na hindi rin pala siya ganun kasaya. Kasi yung unang-unang nasira is yung relationship ko dun sa parents ko, sa relatives ko, sa mga kaibigan ko. Hanggang sa dumating na sa point na dinisown ako ng family ko, lalong-lalo na ng mga parents ko. Pinapalayas na ako, nandun ako sa bahay, parang hindi nila ako pinapansin. Dahil nagalit sila dahil nabuking nila ako kung ano yung ginagawa ko dun sa perang inihiram ko sa kanila. Doon yung pinaka nasira talaga dun sa kasalanan na nagawa ko, yung relationship na nawasak, yung tiwala nila, tsaka yung respeto na wala talaga. Hanggang sa talagang hindi na nila ako kinakausap, talagang parang wala na silang pakialam sa akin. Doon ako nagkaroon ng opportunity na iiyak lahat kay Lord yung pangyayaring yon. 2010, August 2010, umiyak na ako ng umiyak kay Lord na hindi ko na talaga kaya na yung mga taong akala ko tutulungan ako pero hindi na kasi tinalikuran na nila ako dahil wala na yung tiwala. So nakaramdam ako ng peace after kong umiyak tsaka ipag-pray kay Lord yung mga sitwasyon ko. Nag-decide ako na umattend, mag-walk-in sa Victory Fort para maghanap ng Victory Group. At nakilala ko po si Kuya Bong Mahor at na-plot naman po niya ako sa isang singles group. Naging small group leader ko po is si Dennis Escamilla. So doon ko po nakilala kung sino po si Jesus Christ. Tinulungan nila ako, in-accept nila ako kung sino ako. At hindi nila ako hinusgahan. At ang nagwantuwa naman po sa akin is si Bo Centeno. Yung pinaka na-strike po sa akin sa one-to-one po namin is yung Lordship. Kaya doon ko po talaga isinuko lahat kay Jesus kasi gusto ko siya lang yung maging Lord ng life ko. Tapos po, nung nag-attend po ako ng Victory Weekend, ang pinaka na-strike po sa akin is yung message about the cross. Yung kung paano binuwis ni Jesus yung life niya. Lalong-lalo na yung pinakita niya yung video na kung paano siya pinapalo, paano siya na i-nail sa cross just for me yung love niya. Doon ko naintindihan yung love tsaka yung forgiveness. So right after po nung Victory Weekend, ang ginawa ko po, nagkaroon po ako ng courage and tsaka naging matapang ako na humingi ako ng tawad dun sa mga inutangan ko kagaya ng mga magulang ko. Humingi ako ng tawad sa kanila. Yung tita ko, tinawagan ko sa phone para humingi ako ng sorry. Since yung mga high school friends ko naman nawalan kami ng communication dahil dinakwil din nila ako, nag-message ako sa kanila through Facebook para humingi lang ako ng sorry sa kanila for forgiveness. Tapos po, napaka-faithful talaga ni Jesus dahil ang unang-una niya po talagang ginawa is ni-restore niya yung relationship. Unang-una po sa family ko tsaka sa relatives. Sa sumunod na rin po yun sa mga barkada ko or classmate ko po nung high school. So yun po yung naging life ko. Napakasaya po na talagang na kay Jesus na ako. Dahil hindi ko maiisip na ganun ang ginawa ko sa mga barkada ko, sa mga mahal ko sa buhay, kagaya ng magulang ko, yung relatives ko, lalong-lalo ni lola ko. Tinakwil nila ako. Pero meron palang isang tao na talagang hindi niya ako binitawan, si Jesus, na kahit God siya, talagang
bumaba siya rito para sa akin at para sa atin lahat, para ibuwis lang yung buhay niya at tanggalin yung mga kasalanan niya. Kasalanan natin, siya na yung umako. Dahil hindi ko talaga kaya yung ginagawa niya, nakita ko yung video. Kung ako yun siguro, baka isang palo pa lang, hindi ko kakayanin yung sakit. Pero tiniis lahat ni Jesus yun para sa atin lahat. Kaya napakasaya po ng buhay ko. Kaya ngayon po kahit na minsan walang pera, minsan kahit walang balitang sahod, yung security ko talaga na kay Jesus Christ na dahil alam ko kung ano yung mga pinangako niya sa akin. Meron siyang pangako na to prosper me, not to harm me, to give me a better hope and a future. Kaya pinangahawakan ko yun dahil napaka-faithful talaga ni Jesus Christ sa akin at saka sa atin pong lahat. Okay. Thank you very much, Gerald. Kung meron kang encouragement sa mga merong difficulties, mga one-to-one nila, ano yung encouragement mo? Encouragement ko yung maging patient din. Kasi katulad din po ako ng mga dating niwa one-to-one na hindi nagpapakita. Na maraming nagte-text sa akin, magko-confirm ako pero hindi ako sisipot, hindi ako magpapakita. Atin ako ng isang chapter pero hindi na ako susulpot sa remaining chapters. Yung love talaga, napaka-importante. Yung patience siya yung love, na maipayahagi natin yung love na naramdaman natin kay Jesus Christ dun sa ibang tao. Kasi yun din yung naramdaman ko kay Bo Centeno, kung paano niya ako tinanggap kung sino ako, hindi niya ako ginudge base dun sa buhay ko dati. Kaya yun, yung patience, saka yung love na maiparamdam natin sa kanila, na merong tao na kagaya natin na handang tanggapin kung sino sila. At of course, si Jesus Christ na magbibigay sa kanila ng security at magbibigay sa atin ng totoong kaligayahan sa buhay. Okay. Thank you very much, Gerald. God bless you. Salamat po.